May mga araw na ginagawa mo ang lahat ng tama. Sa kabila nito, pakiramdam niya ay walang nakakapansin. Mga araw kung kailan ang iyong kaluluwa ay nagdadala ng isang tahimik na timbang at nagtataka ka kung talagang nakikita ng Diyos ang iyong pinagdadaanan. Ngunit ngayon pinili may ibang nangyari sa langit, an usa nga imo ginbuhat, guti putli duok, nabangon sugad hinglo nga ang kalibutan han mga espiritu laan nakakakita. Paano kung sabihin ko sa iyo na talagang naitala ng langit ang ginawa mo ng tahimik? Paano kung ang sagot na hinihintay ng iyong puso ay sa wakas ay nagsimulang gumalaw ngayon? Kung nararamdaman mo ang tawag na ito sa loob, mag-subscribe sa channel ngayon at i-activate ang kampanilya dahil ang mensaheng ito ay dumating ng diretso sa iyo sa eksaktong sandali na kailangan mong marinig ito. May mga araw na ang kaluluwa ay tila nagdadala ng bigat na hindi nakikita ng sinuman. Gumising ka, gawin ang kailangan mong gawin, subukang maging matatag, subukang panatilihin ang iyong puso sa lugar. Ngunit sa loob may gumagalaw, yung tipong hindi galing sa katawan, kundi sa tahimik na digmaan na ikaw lang ang nakakaalam na kinakaharap mo. At sa mga araw na ito, ang tanong ay tumama ng husto. Nakikita ba ng Diyos ang lahat ng ito? Nakakapagtaka kung paano ka nakangiti sa labas, samantalang sa loob ay sinusubukan mong kunin ang mga piraso ng natitira pagkatapos ng napakaraming pakikibaka. Tama, ang ginagawa mo, iwasan ng alitan, panatilihin ang kapayapaan, ngunit kung minsan pakiramdam mo ay nakikipaglaban ka ng mag-isa. Tila walang nakakaalam kung gaano kahirap ang pagsisikap mong huwag sumabog, huwag sumuko, hindi saktan ng sinuman. Masakit ang katahimikan na iyon at alam mo iyon. At kapag walang nakapansin, lumilitaw ang mga pag-aalinlangan na sinusubukan mong itago kahit sa iyong sarili. Worth it pa rin ba na maging mabuting tao? May binabago ba ang pagsisikap ko? Sinusubukan mong itulak ang mga saloobing ito, ngunit bumabalik sila sa pinakamabigat na araw, kapag ang lahat ay tila sumusubok sa iyo ng sabay-sabay. Ito ay isang panloob na labanan na nagpapahina sa espiritu. Ngunit sa kaibuturan ng iyong kalooban, kahit na pagod, may isang bagay sa iyo na nagpipilit na magpatuloy. Hindi ito pagmamataas o ang pangangailangan na patunayan ang anumang bagay sa sinuman. Ito ang malambot na tinig sa loob ng kaluluwa, ang apoy na iyon na hindi kailanman ganap na namamatay. Kahit wala kang lakas, pinili mo pa rin gawin ang tama. Kahit na nasaktan, pinili niyang huwag masaktan. Kahit pagod na siya, pinipili niyang maging magaan. Hindi mo ito namamalayan, ngunit marami itong sinasabi tungkol sa kung sino ka. At ito ay eksakto sa mga araw na ito, sa mga araw na tila mas karaniwan, mas nakalilito, mas mabigat, na ang kalangitan ay nagbubukas ng mga mata nito sa iyo ng mas matindi. Kasi hindi mahirap maging magaling kapag maayos na ang lahat. Mahirap maging tapat kapag walang nakatingin, kapag ang kaluluwa ay pagod na at ang puso ay nanginginig sa loob, at gayon pa man nanatili ka. Kahit na ang lahat ng bagay sa paligid mo ay tila pareho, ngayon ay pinagmamasdan ka ng kalangitan ng may iba't ibang pag-aalaga. Ang routine ay nagpatuloy tulad ng dati. Parehong lugar, parehong mga tao, parehong mga responsibilidad. Ngunit sa espiritual, walang pareho. May isang paggalaw sa hindi nakikita, isang katahimikan na puno ng kahulugan, na tila ang kalangitan ay sumasamahan sa iyo ng paunti-unti. Habang naglalakad ka ng hindi napapansin ng anumang pambihira, may isang bagay sa espiritual na kapaligiran na nakahilig sa iyo. Ang bawat pagpipilian, bawat pag-iisip, bawat intensyon ng iyong puso ay sinuri ng may banal na kagandahang loob. Hindi lang iyon ang ginawa mo, iyon ang hindi mo ginawa. Kung ano ang iyong hinawakan, kung ano ang iyong iniiwasan, kung ano ang iyong nililinis sa loob ng iyong sarili, wala sa mga ito ang hindi napapansin.
Maaari mong isipin na mayroon ka lamang isang ordinaryong araw, ngunit ang langit ay nakakita ng isang mapagpasyang araw. Isang araw kung kailan ang kanyang kaluluwa ay nagniningning ng walang pagsisikap sa pamamagitan lamang ng pagpili ng mabuti sa automatikong buhay ng araw-araw. Isang araw na nanalo ka sa mga panloob na labanan na hindi inaakala ng sinuman na nakaharap mo. Isang araw kung saan ang kanyang espiritu ay lumalaban ng mas madaling sumuko sa lumang huwaran. At habang naisip mo na walang gaanong nangyari, ang katotohanan ay mayroong isang espiritual na muling pagkikita tungkol sa iyo. Lumipat ang mga anghel, sinuri ang mga hadlang, sinusuri ang mga pintuan, naobserbahan ng Diyos ang mga detalye na hindi mo man lang namamalayan na iyong inihatid, at ang banal na hitsura na iyon ay hindi sinasadya. Dumating ito dahil inihahanda ka para sa isang bagay na mas dakila. Maaaring natapos ang araw na iyon tulad ng iba, ngunit sa espiritual na paraan, ito ay minarkahan ng isang bago at pagkatapos. Sa ngayon, alam na ng langit ang hindi mo pa rin naiintindihan. Sa araw na ito, may nakatala sa itaas. Ngayon, nang walang mga anunsyo at walang mga saksi, ikaw ay sumulong ng higit pa kaysa sa iyong pagsulong sa loob ng maraming buwan. At ang tahimik na pagsulong na ito ay magsisimulang lumitaw sa lalong madaling panahon. May mga saloobin na napakasimple na halos hindi mo namamalayan na nagawa mo na ang mga ito, ngunit napansin ng langit. Yan na an iya pagkilos, gutid, hilom, putli, na banhaw sugad hin espiritual nga pabango. Walang madla, walang pagkilala, walang palakpakan. Ito ay isang bagay na natural mong ginawa dahil pinili lamang ng iyong puso ang liwanag. At ito mismo ang nakaantig sa puso ng Diyos. Ang kilos na ito ay hindi ipinanganak mula sa pagsisikap, ngunit sa kakanyahan. Galing ito sa lugar na iyon sa loob mo na naniniwala pa rin sa kabutihan, kahit na napakaraming sugat. Nagmula ito sa bahaging iyon ng iyong kaluluwa na nagpipilit pa rin sa pagpili ng katotohanan kahit walang nakatingin. Ang ganitong uri ng pagkilos ay may malaking bigat sa espiritual na mundo, mas malaki kaysa sa iniisip mo. Habang akala mo ay ginagawa mo lang ang tama, naitala ito ng kalangitan bilang isang tagumpay. Tagumpay laban sa iyong mga takot. Tagumpay laban sa iyong mga impulses. Tagumpay laban sa iyong mga lumang sakit. Parang bumulong ang Diyos. Ganito ka nanalo. Iyon ay kung paano ka lumalaki. Sa sandaling yon, may nakilala sa iyo. Ang iyong kilos ay nagbukas ng mga landas na hindi mo man lang alam na umiiral. May mga pintuan na hindi bubuksan ng may puwersa kundi may kadalisayan lamang. May mga kadena na hindi nababasag sa mga sigaw kundi sa mga tahimik na desisyon. May mga digmaan na napanalunan kapag pinili nating huwag lumaban laban sa laman kundi hayaang mamuno ang espiritu. Ngayon, nang hindi mo namamalayan, tinalo mo ang isa sa kanila. Ang tila maliit na sandali na ito ay naitala bilang isang milestone. Isang malinaw na tanda ng espiritual na katandaan. Bilang isang bagay na ang mga piniling kaluluwa lamang ang maaaring gawin. Hindi para sa pagiging perpekto, ngunit para sa pagbabagong anyo. At ang ganitong uri ng kilos na nagbabago ng kapaligiran na humanga sa kalangitan at nagbabago ng espiritual sa paligid mo. Ang naranasan ninyo ngayon ay hindi nagkataon. Ito ay hindi nakikitang patunay. Isa sa mga sitwasyong tila maliit, halos banal, ngunit nagbubunyag kung ano ang nakatago sa puso. Inilagay ng langit ang iyong kaluluwa sa timbangan, hindi upang hatulan ka, ngunit upang ipakita sa iyo kung gaano ka lumago nang hindi mo namamalayan. Ibang-iba ang naging reaksyon ng kanyang puso kumpara sa nakaraan. Sa ibang pagkakataon, malamang na may pag-uudyok ka, pananakit o pagmamataas. Sasabihin niya sana kung ano ang pumapasok sa bibig niya,
Ipagtatanggol niya ang inaakala niyang karapatan, gumantisa na siya para hindi magmukhang mahina. Ngunit hindi ngayon. Ngayon ay huminga ka ng malalim, nag-isip bago kumilos at pinili ang kapayapaan. At iyon ay isang malaking espiritual na tagumpay kahit na walang nakapansin. Ang mga tahimik na pagsubok na ito ay ang pinakamahirap dahil nangyayari ito ng walang mga ad. Wala silang babala. Wala silang mga saksi, wala silang tropeo. Isang sandali lamang na nagpapasya ng maraming ang uri ng sandali kung saan pinili mong sundin ang iyong budhi sa halip na ulitin ang mga lumang pattern. At ito ay naitala bilang espiritual na pagkahamtong. Habang akala mo ay iniiwasan mo lang ang pagkalito, nakita ng langit ang pagtalikod sa kanya. Nakita niya ang lakas ng loob. Nakita niya ang kanyang sariling pangingibabaw. Nakita niya ang isang pusong handang hubugin. Ang kaayusan na ito ang nagbabago ng mga tadhana. Ito ang nakakaakit ng pabor. Ito ang nagbubukas ng mga landas. Dahil kapag natalo mo ang iyong sarili, nanalo ka sa pinakamahirap na digmaan sa lahat. Tahimik, ngunit makapangyarihan ang tagumpay ngayon. Hindi ito nag-iingay sa lupa, bagkus ay umalingaw-ngaw sa kalangitan. Hindi ito lumikha ng palakpakan ng tao, ngunit lumikha ito ng espiritual na paggalaw. At ang kilusang ito ay ang tagapagpahiwatig ng isang bagay na mas malaki na paparating. Ang kanyang hindi nakikitang ebidensya ang nagsilbing susi sa susunod na yugto. May mga pagkakataon na ang pinakamalaking pagsubok ay hindi kung ano ang nangyayari sa labas, ngunit kung ano ang nangyayari sa loob mo. Ngayon, meron kang lahat ng dahilan upang tumugon, upang ipagtanggol ang iyong sarili, upang itaas ang iyong boses. Ngunit pinili niya ang kapayapaan. Ang pagpipiliang ito ay tila maliit para sa mga taong nakakakita nito mula sa labas. Ngunit sa espiritual na paraan ito ay napakalaki. Dahil madali itong labanan, mahirap malaman kung kailan hindi lalaban. Ang kapayapaan na pinili mo ay hindi nagmumula sa kahinaan kundi sa lakas. Pinigilan mo ang mga salitang maaaring masaktan. Nilunok niya ang mga sagot na magdudulot ng mas maraming kaguluhan. Kinagat niya ang kanyang dila para hindi na maulit ang mga lumang pattern. At kahit na walang sino man ang nakakilala sa pagpipigil sa sarili na ito, nakita ng langit ang lahat. Ang bawat segundo ng pagpipigil sa sarili ay naitala bilang espiritual na pagsunod. Ang pagkontrol sa mga impulses ay isang labanan na maraming tao ang natalo nang hindi namamalayan ito. Ngunit nanalo ka. Napagtagumpayan niya ang kanyang sarili, napagtagumpayan niya ang pagmamataas, napagtagumpayan niya ang pangangailangang patunayan ng isang bagay sa isang tao. At sa paggawa nito, ipinakita mo ang tunay na espiritual na kapanahunan, isa na itinayo sa lihim, malayo sa mga mata ng iba kung saan ang Diyos lamang ang sumusuri. Ibang-iba ang interpretasyon ng langit sa pagpipiliang ito kumpara sa lupa. Dito tila sumuko, maging hangal, huwag ipagtanggol ang iyong sarili. Ngunit sa espiritual na larangan, iyon ang tagumpay. Ito ay karangalan, iyan ang pino na lakas. Sa tuwing pipiliin mo ang kapayapaan, kapag maaari kang pumili ng paghaharap, may isang bagay sa loob mo na naaayon sa banal na layunin at nagbibigay ng puwang para sa pagkilos ng Diyos. Ang mapayapang desisyon na ito ay naging binhi, isang binhi na nakatanim sa matabang espiritual na lupa na malapit nang bumalik sa iyo sa anyo ng tugon, pabor at proteksyon. Ngayon, hindi mo lamang iniiwasan ang pagtatalo, iniwasan mo ang espiritual na pagkaantala. At ang pagpipiliang ito ay pagbuo ng isang bagay na mas malaki kaysa sa iniisip mo. Sa ngayon, may nagbago sa loob mo nang hindi nagbibigay ng tunog. Ito ay hindi isang panlabas na revolusyon, ngunit isang panloob na punto ng pagbabago. Isa sa mga iyon na ang mga nasa isang espiritual na proseso lamang ang nakakaunawa.
Napagtanto mo kung kailan ipinanganak ang isang maling pag-iisip at nagpa siyang sirain ito. Napagtanto niya nang magtangkang bumalik ang isang lumang damdamin. Pinili niyang i-filter ito. Ito ay tunay, dalisay at malalim na pag-unlad. Sa ibang pagkakataon, sapat na sana ang isang maliit na trigger para sirain ka. Isang baluktot na salita, isang malamig na kilos, isang nakatalukbong nakawalang katarungan. Yun nga lang, sarado na ang puso. Ngunit ngayon napagtanto mo na hindi mo na kailangang mag-react tulad ng dati. Natututo kang ipos ang mundo sa loob mo bago tumugon sa mundo sa labas mo. Ang pagbabagong anyo na ito ay hindi nangyayari ng bigla. Ito ay binuo. Ito ay isang proseso ng buli, pag-aalis ng labis, pag-align ng mga intensyon, pagmamalaki ng mga tao. Kapag nagpasya kang huwag pakainin ng ilang mga damdamin, sinira mo ang mga pattern na kasama mo sa loob ng maraming taon. At ang pinakamagandang bagay ay maaaring hindi mo man lang napagtanto kung gaano ito kadakila sa espiritual. Ang bawat pag-iisip na natalo ay isang sirang kadena. Ang bawat na filter na damdamin ay isang sirang siklo. Ang bawat pagmamataas na isinuko ay isang pader na bumagsak. At ang bawat pagpapatawad na inilabas kahit na tahimik ay isang higanting hakbang patungo sa espiritual na kalayaan. Ipinagdiriwang ng langit ang ganitong uri ng tagumpay dahil ang mga kaluluwa lamang sa pagbabago ang makakamit ito. Ang nangyari ngayon ay hindi maliit. Ito ay pagpipino. Ito ay malalim na paglilinis. Ito ang paghubog ng Diyos sa mga lugar na dati mong inakala na hindi magbabago kailanman. At ang panloob na pagbabagong ito ay kung ano ang nagtatakda ng entablado para sa lahat ng kanyang ipapakita pa sa labas. Ang puso na pinapayagan mong mabuo ngayon ay magiging susi sa mga susunod na hakbang. Sa sandaling pinili mo ang mabuti sa katahimikan, may isang bagay sa espiritual na mundo na nagsimulang gumalaw. Hindi ito isang pangitain, hindi ito panginginig, hindi ito isang pisikal na palatandaan, ngunit isang tunay, malalim at hindi nakikitang paggalaw. Ang mga anghel ay naglagay ng kanilang sarili sa posisyon na tila tumatanggap ng direktang utos mula sa itaas. At ang lahat ng ito ay dahil sa isang simple ngunit dalisay na desisyon ng iyong puso. May mga pagkakataon na ang kalangitan ay kumikilos ng walang fanfare, pag-aayos ng mga kapaligiran na hindi mo maisip. Iyan ang nangyari ngayon. Sa espiritual, ang mga pintuan na dati nang nakalock ay nagsimulang mag-vibrate. Nawala na ng lakas ang mga lumang tanikala. Binago ang kapaligiran sa kanyang paligid. Hindi dahil masyado kang nag-iingay, kundi dahil tama ang pinili mo. Ang kanyang lihim na desisyon ay nag-activate ng isang bagay na nararanasan lamang ng mga napili. Espiritual na interbensyon ng walang babala. Umatras ang kasamaan na nagtangkang lumapit. Humina ang dinakikitang paglaban. Yung tipong nawalan ka na ng gana sa pag-aaral. Kapag ang puso ay nakahanay sa kadalisayan, ang langit ay nakahanay sa iyong landas. At ngayon ito ay nakikita sa di nakikita. Ang mga anghel na gumagalaw ay hindi lamang nangangahulugang proteksyon, kundi pag-unlad. Nag-aayos sila, naglilinis, nag-aayos, lumayo, nagpapalapit sa kanila, inaakay sila. Ngayon, habang ginagawa mo ang iyong gawain, nagkaroon ng espiritual na muling pagsasaayos na pabor sa iyo. Ang mga bagay na ilang linggo nang natigil ay nagsimulang mag-unravel. Ang mga espiritual na lugar na hindi mo maabot ay nagsimulang sumuko. Ang ganitong uri ng paggalaw ay hindi kapansin-pansin sa ngayon, ngunit nararamdaman ito sa mga sumusunod na araw. Ang mga relasyon ay nagiging mas magaan. Ang kapaligiran ay nagiging hindi gaanong tensyonado. Ang mga pinto ay nagsisimulang magbukas ng walang kahirap-hirap. Ang landas na tila mabigat ay nagiging mas malinaw.
At nagsimula ang lahat sa sandaling iyon nang pinili ng iyong kaluluwa na manatiling dalisay. Gumagalaw ang langit kapag nakaposisyon ang puso. Hindi lamang tinitingnan ng Diyos kung ano ang ginagawa mo, tinitingnan niya kung bakit mo ito ginagawa. At ngayon, ang intensyon sa likod ng kanyang saloobin ay nagniningning ng mas maliwanag kaysa sa saloobin mismo. Hindi mo pinili ang kapayapaan dahil sa takot. Hindi niya pinili ang katahimikan dahil sa kahinaan. Hindi niya pinili ang mabuti para magmukhang mabuting tao. Pinili mo dahil ang iyong kaluluwa ay pinakintab at ang dalisay na pagganyak na ito ay humanga sa kalangitan. May mga taong gumagawa ng tama para makita. Ang iba naman ay para makamit ang pagsang-ayon. Ngunit tama ang ginawa mo noong walang nakatingin at inihahayag nito ang uri ng puso na hinuhubog ng Diyos sa loob mo. Ang kanyang pagganyak ay ipinanganak mula sa isang malinis na lugar na walang bahid ng kapalaluan, walang kabuluhan o pagnanais na makilala. At ito ay bihirang, mahalaga at malalim na espiritual. Ang kadalisayan ng intensyon na ito ay gumagana tulad ng isang tanglaw sa hindi nakikitang mundo. Ang mga anghel ay lumapit, ang mga espiritual na kapaligiran ay nag-aayos, at kahit na ang mga labanan na hindi mo alam na kinakaharap mo ay nagsisimulang mawalan ng momentum. Hindi dahil sa ginawa mo ang isang bagay na mahusay, kundi dahil ginawa mo ang simpleng bagay na may taos-pusong motibasyon. At ang Diyos ay laging tumutugon sa ganitong uri ng katapatan. Ang langit ay nagre-rehistro ng mga intensyon bago irehistro ang mga pagkilos. At kung ano ang napansin sa araw na ito tungkol sa iyo, ay hindi isang mahusay na gawain, ngunit isang handang puso. Isang pusong hindi naghahangad ng palakpakan, isang pusong ayaw magpakita, isang pusong mas gusto ang pagbibigay kasiyahan sa Diyos kaysa sa pagbibigay kasiyahan sa mga tao. Ang ganitong uri ng intensyon ay nagbabago ng kapalaran, nagbubukas ng mga pintuan at nakakaakit ng pabor. Iyon ang dahilan kung bakit may nagsimulang lumipat sa kanyang pabor. Kapag ang iyong intensyon ay dalisay, itinuturing ka ng langit bilang isang taong mapagkakatiwalaan. At kapag natagpuan ng Diyos ang isang taong ganyan, binubuksan niya ang mga landas na hindi kayang isara ng sinuman. Ang pagganyak na dinala mo ngayon ay hindi lamang naantig ang puso ng Diyos, binago ka nito sa espiritual na posisyon para sa susunod na mangyayari. Ngayon isang bagay na bihirang nangyari sa dinakikitang mundo, ipinahayag ka ng Diyos na ipinagmamalog. Hindi para sa isang engranding gawain, hindi para sa isang pampublikong tagumpay, ngunit para sa isang matalik, tapat at tahimik na pagpipilian. Ang ganitong uri ng kilos ay hindi napapansin sa kalangitan. At kapag ang Ama ay nagre-rehistro ng pagsang-ayon sa isang tao, ang lahat ng bagay sa paligid ay nagsisimulang maghanay sa isang bagong paraan, mas magaan, mas malinaw, mas protektado. Ang pagsang-ayon ng Diyos ay hindi katulad ng pagsang-ayon ng tao, na panandalian lamang at mabilis na nagbabago. Kapag inaprubahan ka ng langit, isang espiritual na tatak ang inilalagay sa iyong buhay. Ang selyo na ito ay nagpapagana ng proteksyon sa mga lugar kung saan ikaw ay mahina. Binuksan nito ang mga pintuan na dati nang nakalak. Binago ka nito sa mga lugar kung saan ang iyong kaluluwa ay hindi maaaring manatili dati. Sa araw na ito, ang tatak na iyon ay bumaba sa iyo. Bagamat akala mo ay sinusunod mo lang ang iyong budhi, itinataguyod ka ng Diyos sa espiritual. Ang mga sitwasyong dati ay nangingibabaw sa iyo ay hindi na pareho ang kapangyarihan. Ang mga taong dati ay hindi ka na balanse, ay hindi na kayang manipulahin ka. Ang mga kapaligiran na sumipsip ng enerhiya mula sa iyo ay nawawalan na ng access.
Ito ang espiritual na antas ng pagbabago at kakapasok mo lang dito kapag inaprubahan ng langit ang isang tao, ang mga kalaban na espiritual na puwersa ay dapat umatras. Hindi mahalaga kung sino ang nagsalita, kung sino ang pumuna, kung sino ang nag-alinlangan, kung sino ang nagtangkang bawasan ka. Ang salita ng Ama ay laging may pangwakas na awtoridad. Ang pag-uyonhan Diyos, naghahataghin kaayusan hadiri nakikita nga nagbabagohan posisyon, bisan han bagahin waray kontrol. Maaring hindi mo agad makita ang lahat, ngunit nagsimula na ang mga epekto. Ang bagong yugto na ito ay may pabor ng direksyon. Ang kapayapaan ay hindi nakasalalay sa kalagayan. Mapapansin mo ito sa maliliit na bagay, mga pag-uusap na nagbabago ng tono, mga pintuan na hindi gumagalaw dati, mga sagot na sa wakas ay dumating. Sapagkat kapag sinabi ng Diyos, nakita ko, sinabi rin niya, kikilos ako. Sa araw na ito, sinabi niya ang dalawa. Ang kilos na ginawa mo ngayon ay hindi natapos sa sandaling mangyari ito. Nagmarka ito ng isang espiritual na punto ng pagbabago. Parang may switch na na-activate sa hindi nakikita na nagpapalaya sa mga lugar na matagal nang hindi nakikita. Maaring wala kang napansin sa oras na iyon, ngunit may isang bagay na nagbukas, isang daanan, isang landas, isang kapaligiran. Ngayon, sinimulan ng langit ang isang espiritual na pagbabago sa iyong pabor. Ang paglipat na ito ay hindi nagmumula sa ingay, ngunit may banayad na signal. Mapapansin mo na ang mga saloobin na dati ay pumipigil sa iyo ay nagsisimulang mawalan ng lakas. Ang mga sitwasyon na dati mong kinakain ay hindi na nakakaapekto sa iyo sa parehong paraan. Ang kapayapaan sa loob mo ay nagsisimulang manirahan na tila may naglinis ng alikabok mula sa iyong kaluluwa. Ito ang espiritu na nag-aayos sa iyo para sa isang bagong siklo. Ang mga pintuan na mahigpit na sarado ay nagsisimulang magpakita ng mga palatandaan ng paggalaw. Hindi ito mahika, hindi ito nagkataon. Ito ay espiritual na pagkakahanay. Binubuksan lamang ng langit kung ano ang kayang itaguyod ng katandaan ng puso. At ngayon, sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, ipinakita ng iyong puso na handa na ito para sa kung ano ang hindi mo natanggap dati. Ang bagong yugto na ito ay hindi lamang minarkahan ng mga pagkakataon, kundi ng kalinawan. Kung ano ang nalilito ay magiging malinaw, kung ano ang mabigat ay magiging magaan, ang nakablock ay magsisimulang dumaloy. Ang kalinawan na ito ay magiging iyong kompas. Madarama mo na parang nahulog ang bigat sa iyong balikat, hindi dahil nagbago ang lahat sa labas, kundi dahil may nagbago ng husto sa loob. At habang lumilipat ka sa bagong espiritual na espasyo na ito, makikita mo na ang kapayapaan na naramdaman mong kulang sa iyo ngayon ay sumusunod sa iyo. Ang mga pintuan na iyon ay nagsisimulang magbukas ng natural. Ang tamang koneksyon na iyon ay dumating ng walang kahirap-hirap. Ang paglipat na ito ay hindi lamang isang pagbabago ng yugto. Ito ay isang espiritual na pag-upgrade at sinimulan niya ang tahimik na kilos na iyon ngayon. Minsan, iniisip mo na ikaw ay nakikipag-hangout para sa isa pang araw, ngunit ang langit ay nakakakita ng isang bagay na ganap na naiiba. Sa tuwing hindi ka susuko kahit napagod ka, naitala ito bilang karangalan. Sa tuwing pinipigilan mo ang isang salpok, may hawak kang isang malupit na salita, huminga ng malalim upang hindi mawala ang iyong kapayapaan. Ito ay itinuturing na panalo. Walang nawala, walang binaliwala. Ang langit ay hindi sumusukat sa kadakilaan sa pamamagitan ng ingay, kundi sa pamamagitan ng tahimik na katapatan. Sa ngayon, malinaw na hindi nawawalan ng saysay ang kanyang paglalakbay. Ang tila emosyonal na paglaban lamang ay talagang nabubuhay na pagsamba. Ito ang pananampalataya na nagkatawang tao sa pang-araw-araw na buhay.
Sabi nga ng kanyang kaluluwa, kahit wala akong nararamdaman, patuloy pa rin ako. Ang ganitong uri ng pagtitiis ay bihirang at binigyang pansin ito ng Habang Diyos. akala mo ay sinusubukan mo lamang na makaligtas, sa araw na iyon, nakita ng langit na ang iyong espiritu ay sumasailalim sa isang malalim na pagpipino. Ang bawat panloob na pagtalikod ay tulad ng isang brick na inilagay sa konstruksyon ng layunin nito. Ang tila maliit ay malaki, ang tila karaniwan ay pambihira. Hindi mo ito namamalayan, ngunit ikaw ay nagiging isang tao na pinagkakatiwalaan ng langit. Wala pang nasayang sa naranasan mo hanggang ngayon. Wala ni isang luha ang nahulog sa sahig nang hindi nakolekta. Walang sakripisyo na hindi napapansin. Wala ni isang katahimikan sa kanya ang nanatiling walang saksi sa espiritual na mundo. Ang lahat ay idinagdag, timbangin at binago sa katandaan, autoridad at espiritual na sensitibo. Ginagamit ang bawat detalye. At ngayon, sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, sisimulan mong makita ang mga bunga ng iyong itinanim nang hindi mo namamalayan, maliliit na palatandaan, mga pintuan na gumagalaw, kapayapaan na bumabalik, mga sagot na dumating. Sinasabi sa iyo ng langit, wala kang ginawa na walang silbi, wala namang nakalimutan. Hindi ka nakaligtas, palagi kang sumusulong. Ang araw na ito ay hindi lamang isa pang araw. Ito ay isang espiritual na milyahe. Ito ang uri ng araw na nagbabago ng isang bagay sa hindi nakikita bago magbago sa nakikita. At upang mabuklod ang pagliko na iyon, inaanyayahan ka ng langit na ipahayag ang isang bagay na simple, ngunit makapangyarihan. Ngayon ay hinawakan ko ang langit at nakita ako ng Diyos. Ang pariralang ito ay hindi lamang mga salita. Ito ay pagkakahanay, ito ay pagkakakilanlan, ito ay espiritual na pagpoposisyon. Kapag ipinahayag mo ang isang bagay na kinilala na ng langit, lumilikha ka ng kasunduan sa pagitan ng lupa at ng espiritu. Isinaaktibo mo ang naitala na ng Diyos. Kinukumpirma mo sa likas na katangian kung ano ang napatunayan sa supernatural. Ang pahayag na ito ay ang iyong tugon sa espiritual na kilusan na naganap ngayon, kahit na hindi mo pa ito nakikita ng iyong pisikal na mga mata. Upang sabihin na ito ay hindi pagmamataas, ito ay pananampalataya. Ito ay upang makilala na ang Diyos ay nagmamasid sa mga bagay na hindi nakikita ng sinuman. Ito ay upang mapatunayan na hindi ka naglalakad ng mag-isa. Ito ay upang mapatunayan na ang iyong mga lihim na pagpipilian ay may walang hanggang timbang. Kapag ipinahayag mo ang katotohanan ito, sinisira mo ang kasinungalingan na nagsasabing hindi ka pinansin, nakalimutan o hindi nakikita. Sa araw na ito, ang iyong tinig ay naaayon sa sinabi ng langit tungkol sa iyo. Ang espiritual na tatak na ito ay hindi isang pagsasara, kundi isang simula. Ito ay opisyal na nagmamarka ng pagbabago ng siklo na nagsimula ng lumipat. Inilalagay ka nito sa isang bagong kapaligiran, sa isang bagong antas, sa isang bagong ritmo. Sinabi niya sa mundo ng mga espiritu na unawaan na ng pusong iyon. At kapag natagpuan ng langit ang pangunawa, inilalabas niya ang pag-unlad. Ipahayag ng may pananalig. Magpapahayag ng may pananampalataya. Sabihin mo na lang, kahit wala kang nararamdaman ngayon, sa araw na ito, nakita ko ang langit at nakita ako ng Diyos. Ang pariralang ito ay nagbubuklod sa kung ano ang nailabas na at higit na nagbubukas ng daan para sa kung ano ang darating. Ang langit ay tumutugon kapag ang isang pinili ay naninindigan. Nakarating ka na dito dahil may isang bagay sa loob mo na nakilala ang mensaheng ito. Wala kang nabasa na hindi mo sinasadya. Ang bawat salita ay natagpuan ng puwang sa iyong espiritu dahil nabubuhay ka ng eksakto sa prosesong ito. Tahimik na paglago, panloob na labanan, mga pagpipilian na kakaunti ang nauunawaan, ngunit pinahahalagahan ng langit. Ngayon,
Ang tanong ay, ano ang gagawin mo dito? Handa ka na bang baguhin ang paraan ng pagtingin mo sa iyong sariling mga araw? Nakikita mo ba na ang Diyos ay nakikipag-usap sa iyo sa mga detalye, sa mga kilos, sa mga pagtalikod, sa mga maliliit na tagumpay na hindi nakikita ng sinuman? At higit pa, handa ka bang magpatuloy na maging tapat kahit na walang pumalakpak sa iyo, nagtitiwala na itinatala ng langit ang lahat? An imo na eksperyensyahan yana, hasulod ngan ha espiritual, bangin magtikang hanbag o nga yugto. Ngunit ang bawat paglipat ay nangangailangan ng tugon. Saan mo ilalagay ang iyong puso? Sa anong aspeto tinawag ka ng Diyos na manindigan ng matatag? Aling lumang pattern ang sa palagay mo ay handa ka ng masira? Isipin mo ito, ipagdasal mo ito, magpasya dito. Tandaan, hindi ka nag-iisa sa landas na ito. Dito sa channel na ito, makikita mo ang salita, direksyon, lakas at kumpirmasyon upang magpatuloy. Kung ang mensaheng ito ay nagsalita sa iyo, kung hinawakan nito ang isang bagay na tahimik, natutulog, hindi nakikita, pagkatapos ay mag-subscribe ngayon at i-on ang mga notification. Simula pa lamang ito ng kung ano ang ipapakita pa rin ng Diyos sa iyong espiritu. Bumalik sa tuwing kailangan mong marinig ang isang bagay na nagpapasigla sa iyong espiritu. Dito hindi ka kailanman naglalakad ng mag-isa.